Si Trump naman, tinawag na beautiful visit ang pagpunta ni Mato. Beautiful visit talaga. and we concluded our trade deal. Talagang beautiful visit yun. Mantakin mo, pag tayo mag-export sa kanila, magiging from 20 naging 19. Tuwan-tuwa tayo, 19% na lang. Go, go, go! 19%, go! So 19% ang ipapataw na tax sa atin. Pero pag sila nagdala ng produkto dito, 0%. Abay, beautiful talaga kay Trump yun. Alam. Okay, hindi naintindihan ni Banat ba yung mga pinagsasasabi niya eh. So, ito, tatanggalin ko muna si Banat Bay. Okay, just hold on. Ito, Philippines. Ito, US Trade Representative. So, ito. Lakihan natin ah. Philippines Trade Summary. Okay? So, ito lang ang gusto kong maintindihan ninyo mga boss. Alright. So, 2024, this is what happened, okay? The US exported goods were about 9 billion. Okay? 9 billion in 2024. Now, okay, yung Philippines export to the US was 14 billion. Okay? Once again, Philippines exported 14 billion in 2024. Which, if you think about it, makes sense naman. Kasi nga, the US has a bigger population. The economy of the US is bigger compared to the Philippines, compared to the Philippines. So, kaya the Philippines exported more to the US. Kasi nga, mas malaki ang ekonomiya ng US. Mas maraming tao sa US. Kumpara sa Pilipinas, mas konti sa Pilipinas, mas smaller ang economy sa Pilipinas. Okay? So, yung tariff na yan, dahil pag pumupunta ang produkto ng US papuntang Pilipinas at sabi ni BBM, zero tariff if that product is sakop nun, ibig sabihin nun, the product will be cheaper because it is zero tariff. Now, yung mga produktong Pilipinas na papunta dito sa US, if sakop yun nun ng 19% ni Trump, it will be more expensive. So, in the end kasi, ang nagbabayad ng tariff na yan is the consumer, yung mga bumibili. So, if you compare yung zero tariff to 19%, sino ang mas lugi? Sino ang mas lugi? Mas lugi kami dito sa US because your product is 19% more. And the Philippines export more. Because the US nga, mas malaki ang population. Mas bigger ang economy. Si BBM, tinutulungan nga kayo eh. Tinutulungan kayo to make whatever is sakop ng 0% na yan more affordable. Especially, mas maliit ang ang kita ng
Mas maliit ang economy, mas maliit ang population, mas maliit ang kita sa Pilipinas. So, si Banat Bay, hindi ko alam kung nag-iisip yan eh. Hindi ko alam kung nag-iisip. Nakita niya lang na 0% lugi kami. No, it's actually better for you. Kung ako lang, I want Trump to lower it to 0% too. So hindi kayo lugi. It's a benefit na 0%. Especially nga nung tinignan ko 'yon, okay, nung 19% na 'yon, how much will it go up? So kinumpara ko lang yung 19% from, ito nga, 2024, di ba? 9 billion. Kunwari 9 billion. So ito, tumaas to ng 10 billion. Yung 19% tariff na yon. So, kung ikukumpara mo, okay, pag ito, nilagyan mo, itong 10 billion na to, nilagyan mo ng 19% tariff, magiging, itong 9 billion, magiging 10 billion. Pero kung ikukumpara mo pa rin, talo pa rin ang US. Okay? Because tingnan mo, kunwari ito maging 10 billion. Ang export ng Philippines is 14 billion. 14 billion. Mas marami pa rin ini-export ang Pilipinas sa Amerika kaysa ang Amerika ini-export sa Pilipinas. Which makes sense nga ulit because the Philippines is a smaller economy, a smaller country, smaller population. So, alam ko pa ulit-ulit, in-explain ko lang. I want you guys to understand. Yan ang take ko dito. So, matutulog na sana ako. I just want to show you guys what I think about this. So, yun lang. Peace out.